Ito nga pala si Madiscarting Room. Isa nga tayong OFW dito sa United Arab Emirates. At dito nga tayo nagtatrabaho sa isang home care bilang patient coordinator. At day off nga natin ngayon kaya naman aasikasuhin natin itong mga supply na pinadala ng office. Nagpadala nga si Ma'am Josel ng mga mask, gloves at saka mga sanitizer para sa mga patient namin dito. Sa mga hindi nga nakakaalam dyan, si Ma'am Josel nga yung bagong nursing manager namin dito sa company namin ngayon. Sobrang bilib nga ako sa kanya dahil nga kahit wala pa siyang isang buwan dito sa company namin, talagang makikita mo na may magandang pagbabago. May mga changes na mas okay ngayon. 1 year mahigit na nga tayo dito sa company pero first time natin makareceive ng kompletong sanitizer at saka mga gloves at saka mask para sa mga patient. Itong sanitizer at saka mask, yung mga store nga dito sa Western Region, hindi nga sila nagpo-provide sa home care patient ng mga sanitizer at saka mga mask. Kaya office na yung nagpo-provide nito. Pagdating naman sa gloves, nagpo-provide naman yung store dito kaso nga lang 4 lang ang binibigay nila sa isang buwan. Buti na nga lang nagpadala si Ma'am Josel ngayon ng kompletong sanitizer at saka mga mask para sa mga patient. Ito nga yung mayat maya tinatanong sa akin ng mga staff dito. Kahit alas 10 na nga ng gabi, may magtatanong pa sa atin, "Sir, may available na mask at saka sanitizer?" Minsan nga napapanaginipan ko na itong sanitizer at saka yung mask. Yung tipong tumatatak sa isipan ko na marami naghahanap ng sanitizer at saka mga mask. Kaya bukas, Lunes, may maibibigay na tayo sa mga nurse dito. Sana pagkasya nyo to ng isang buwan, parang awa nyo na. Pero bago nga natin ito ibigay sa kanila, kailangan muna natin itong isulat kung ilang piraso yung na-receive natin galing office. Lahat nga ng mga nare-receive natin na galing office talagang isinusulat ko para kung magtanong sila may papakita tayo. At bago nga natin ito ibigay sa mga nurse, isinusulat ko nga ito sa papel kung ilang piraso yung binigay ko sa kanila na gloves at saka mask at ipapasign ko sa kanila para may pruweba tayo kung kailan tayo nagbigay sa kanila. Pag nandito ka nga sa ganitong trabaho, kailangan mo nga maging advance mag-isip. Kasi may ibang mga staff, lalo na yung ibang lahi. Yung tipong kakabigay mo pa lang ngayon, after 2 days manghihingi na naman. Anong akala niyo? Ako yung may-ari ng store? Pero sa totoo lang, sa trabaho kong ito, grabe yung effort ko. At saka pag nandito ka sa ganitong trabaho, kailangan talaga mahaba yung pasensya mo. At yung pinaka number 1 pag nandito ka sa ganitong trabaho, tropahin mo yung mga store. Yung mga nagbibigay ng supply sa mga home care patient. Kasi pag sobrang close mo sila, talaga matutulungan ka nila. Pag halimbawang may aberya, like yung binigay nilang mga supply may damage or nasira ng mga staff, talaga matutulungan ka nila. Kagaya na lang may isang patient ako sa Ruways. Yung isang staff doon, hindi siya marunong gumamit ng sensor patch. Kakabigay ko pa nga lang noon ng February 5 at yung approval nga noon is good for 1 month yun. At nasira niya nga yun. At hindi rin naman natin sila pwedeng pabayaan na wala silang sensor patch dahil nga kailangan ng patient yun. Importante nga yung sensor patch para sa patient para i-monitor yung blood sugar. Kaya yung ginawa ko nung time na yun, tinawagan ko lang yung kaibigan ko sa store na baka pwede magbigay mo na siya ng isang box ng sensor patch. Buti na nga lang nabigyan tayo ng sensor patch kahit hindi tayo dumaan sa tamang proseso. Kaya malaking tulong talaga pag marunong ka makisama at palakaibigan ka dito sa abroad.